Alam mo po mga nagrarally na to, matatapang nagsasalita eh. Matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ha? Any plans to investigate? Mag-uusap kami, kaya nga ako papasok eh. Investigate po. Hindi, yung mga yan, pabayaan mo na. Kasi, alam mo, pangkain nila yan eh. Attorney, ibig sabihin po wala pa po talagang confirmed na warrant. Mag-uusap kami sa loob. Pinakita niyo ni Senator Trillanes, may warrant na, di ba? Mag-uusap kami sa loob. Pero sir, as sir, on your report po, wala pa po talaga. Meron na nga development sa loob, di ba? May warrant. Tapos ngayon, nagpasa na resolution yung Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, di ba? So kung may ganun, mag-uusap na kami, kaya ako papasok. Ano? Mag-uusap pa lang po kami. Attorney, paano yung mga ahente nyo nakakontempt ngayon? Wala nakalabas na. Wala naman po na content. Wala naman. Okay. Well, hindi naman po ako mag-uutos doon. Hindi, kayo, hindi naman ako mag-uutos kay Senator Trillanes sa loob. Attorney, Sino si Senator Tigpak? expecting a long day, Director? Expecting a long day? Hindi natin. Kalabas mo sila, inaresto nila yung isa. Kuya, pangat ko ng camera mo sa bed. Okay lang. Sir, wait lang, sir. Teka muna. May pamilya din po ako. Oy, kalma muna. Abdo na kayo. Bakit mo tinatapot, sir? Pakinggan nyo lang din kami. Kalma. Ano ba gagawin? Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin? Walang bayon eh. O yung patayin yung palabasin. Patayin yung palabasin. Huwag na nga, tama na nga. Tama na. Tama na. Palabas na eh. Instruction lockdown eh. Palabas eh. Bakit yung iba lumalabas? Sir, ano po nangyari? Ano po nangyari, sir? Sino po yun? Sir, Sino yun, sir? Nangyari, sir? Sino po yun, sir? Sino po yung kinalag? Sir! Bakit ginagawa yung madala yung ano ko sa ako? Bakit ginagawa yung tarik mo, sir? Buksan natin ito. Brad! Okay na. Paano na download ah? Nandiyan na naman ako. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo.
nandito pa rin kami sa Senado at nagkakagulo pagkat mukhang hino-hostage na kaming mga senador. Ibang usapan na to para bumoto at paltan ang Senate President. Dahil nga hindi na nasusunod ang batas, ang tradisyon, ang kalayaan ng Senado, talagang eto nga, nagpumilit kami na magkaroon ng sapat na boto para piltan ang ating liderato dito. Ngunit ang nangyari, mukhang sinaktan pa si Senator Bato. Hindi nga namin maintindihan kasi sa totoo lang, nung hindi siya pumupunta, sabi ng lahat, bakit nagsisweldo, hindi nagtatrabaho. Ngayon naman napapasok, sasaktan, hinabol-habol, tinakel, rinesel, talagang hinabol sa hagdan. Hindi tama yan. Nasa sesyon ang Senado. Galangin ninyo. At walang papasok dito kung walang pahintulot ang security ng Senado. Ngayon, todo-todo pumasok ang NBI, pati ang bossing ng NBI, winawagayway ni Senator Trillanes ang ICC warrant of arrest daw, na ano ang papel niya, hindi ko maintindihan. Siya ba ay sheriff ngayon ng ICC? Ganun na lang ba? At tayo, talagang wala ng korte, wala ng batas, wala na sinasang-ayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, ang sabi nila, nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Ano ba nangyayari? Talagang bang tinake-overa na ng Pilipinas, ng ICC, at naging sheriff na silang lahat, pati si Senator Trillanes? Hindi tama yan. Usurpation of authority, walang karapatan na mag-deliver ng warrant of arrest. Kailangan dalhin sa korteng Pilipino yan. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipinas ang mga naganap na sinasabi. At hindi ko maintindihan. Violation talaga yan. Hindi pwedeng harangin ang isang senador na papasok sa trabaho. Kriminal din yan. Crime din yan. Hindi pwede lahat yan. Kaya nagtataka kami sa nangyayari dito. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami. Pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan to? Saan mag-i-stay po? Protective custody. Okay. This is not the first day I was expecting. And I want na yung mga temperature medyo bumaba. So I'm willing to sit down with whoever, the NBI, the DOJ, para i-resolve to. But I want it very clear na unacceptable na may habulan sa Senado. Yan ay mangyari man sa bisita natin, sa senador, sa media. So that's my primary concern right now, is just to make it very clear we're here to work with everyone. Work with the NBI, work with the Office of the President, work with the House, work with everyone, no? And we will follow the Constitution and the laws. Pero nakita niyo yung video, hindi naman pwede just because they think they have a valid warrant, which is not issued by a Philippine court, ay pwede na silang makipaghabulan sa premises natin. Now, the senators are bringing up to me then that there are heavily armed NBI agents in front of the Senate na may mahahabang barel. It's not, I'm sure hindi ganun ang intention nila. Pero hindi magandang, the world is in crisis. Let's show naman na despite political differences, despite the fact na they would rather have a different majority here, we can coordinate well. But at least, lalo sa inyo, no? Nakita nyo na ngayon kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato. So paano Nakita nyo na. So paano Kasi madi-diffuse? na kapag maaresto si Senator Bato, ililipad siya agad sa dahi. So, kayo po ba, isusurrender niyo po siya? Okay. Whatever the dangers, etc., may korte tayo, may batas. Diba? So, na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. So, we haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nagvo-voluntary surrender, kinakausap na. Diba? So for me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJT. Pag they're here to protect their rights,
tutulungan ng Senado. So we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na nilang gawin yung gusto nila. Isang follow-up na. Kapag nakipag-usap ng maayos, pwedeng ibigay, iserve kay Senator Bato yung warrant, sir, ICC warrant, papayagan. They can give it to his office. If gusto niya, pwede niyang tanggapin. Pero yun nga, yung legal basis. Ang sinasabi ko makipag-usap, para maayos, hindi yung what if lumabas yung mga taga Sergeant at Arms dito na may baril din lahat. Gobyerno tayo, laban sa gobyerno. O kung habulin ko rin silang pabalik. So ang point ko lang, we can disagree, but do it temperately and do it, then paliwanagan tayo kung anong tama. Ngayon, if we don't agree, who decides? Korte. Korte. Pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. Isi-serve lang, pero hindi aarestuhin. That's clear. Yes. Hindi kayo papayag na maaresto sa Senator Bato. Well, hindi namin nakikita eh. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, di pag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is a Philippine court. At sinabi na nung asawa niya sa akin long ago, may assurance lang that the Philippine courts will take cognizance of the case. Hindi pa nga assurance na kakampihan sila, papasok si Senator Bato. But yun ang point ko lang. All this time, gusto niyang pumasok. But totoo pala yung threat na ayaw siyang pabotohin. Diba? So, SP, I have so to go back and situation, start. sir, ang situation ngayon kasi, nandito ang NBI sa loob. Yes. At nandun din sa labas, so paano we'll finish the session. Then kung gusto nila makipag-usap, makikipag-usap kami. Diba? Gusto na, there's too many problems to create another problem. Meantime, Senator Bato is under protective custody na, so... But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga, ang motion ni Senator Marcoleta, napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. Papayagan niyo yun, sir? Well, given what happened today, di ba kasi nung COVID, pare-pareho tayo ng sitwasyon at hindi pwedeng punong-puno. So, pinayagan natin. Sa rules, pag force majeure or national emergency, pwede rin. Pero ngayon, pinipigilan ng isang miyembro paano mag-attend eh. Di ba? So, there's only 24 of us. Hindi pa pwedeng pigilan ng isang miyembro. So, if maayos ang pakikipag-usap sa lahat, then everyone can be present. As far Kung as you're hindi, concerned, they can serve the warrant, but they cannot arrest Sen Bato. serving the warrant kasi ibig sabihin bibigay mo lang eh. Yes. We've never naman, di ba, whether iwan mo sa pinto, ibigay mo, email mo, pwede naman yon. But not arrest. O kahit yung ako tumanggap, pwede rin eh. Di ba, as administrative head of the Senate. Pero hindi naman sila pwedeng walang coordination or kung meron man, dahil sinabi nga nung dating sa head na nag-coordinate kay Senator Soto, hindi naman ibig sabihin may carte blanche sila na kahit ano na lang pwedeng gawin. Di ba pag sinabi ko sa inyong pwede ba akong magpa-interview sa newsroom, pagpasok doon, hindi naman ako pwedeng nakipaghaguran kahit kanino doon or nangaagaw ng cellphone sa inyo. Iba yung coordination, di ba, na nandito kami para gawin to. And there were some lapses. Kasi, how many armed men do you need here? Senator Bato was alone, ha? Staff po yung kasama niya. He was alone, ha? Walang security, walang mga baril yung mga yun. But your leadership will not allow arrest. That is the president and that's what's good for the country. That's what's good for the... we will allow an arrest under the condition that it is a Philippine court and then kakausapin si Senator Bato na yung paggalang sa Senado is two ways. Paggalang ng mga institusyon sa labas ng Senado at yung kapwa-senador. So if there's a warrant for arrest for me at kinausap na ako ng SP na, boss, eto na, wala ka ng ibang legal remedy, mag-surrender ka na para hindi mapahamak Senate. That's what happened in the past. Pero yung may legal remedy pa ako, pwede pa akong tumakbo ng CA or whatever, tapos atakin mo ako, dadalhin mo akong Hague, yung sinabi ko kanina, paano yun? Kahit anong sinong media, kahit sinong general, kahit sinong sekretary ngayon, pwede mo lang dalhin sa Hague. That's what So, you SP will push. hanggang That's what you will push. That is the essence of Senate Resolution 44 and of all the precedent natin. So until the situation is clear, lockdown pa ang Senate. Lockdown. No. Kaya lang tayo nag-lockdown para hindi makalabas yung gumawa ng krimen at yung na-hold in contempt. Once na-identify ng mga yon, everyone can go Natukoy in na and out. po. Natukoy na po. I will check right now. Pero paano yung sir si Atty. Matibang? Yes. Settled in contempt? And they will be detained in the Senate. Sir, si NBI chief kasi nasa gate daw. So hindi din Basta,
nasa gate daw NBI chief. So hindi siya papapasukin, sir? Dahil No, I will instruct them that he can be. hindi papapasukin. Hindi ko, let me check on that. That's a good question.